Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako si Jessica, 70 years old. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong late 80s. Nasa 34 years old pa lang ako noon. May 3 akong anak. Maaga po akong nabiyuda. Ang aking yumaong asawa ay namatay pagkatapos atakihin sa puso. Ang naging dahilan ng maaga niyang paglisan ay kasakiman ng mga mayayamang nakatira sa aming bayan. Nang pairali nila ang pagiging gahaman sa lupain na pagmamayari namin. Para lubos niyong maintindihan ang aking kwento, hayaan niyo kong simulan sa mismong pagkamatay ng aking mister. Natatandaan ko, nagtatalo na kami noon ni Rowena. Pwede bang wag ka munang manggulo pa, Rowena? Ang lupang gusto mong kunin sa amin ay hindi mo na mababawi pa. Binigay na sa amin ng Don yun. Pwes wala kang magagawa kundi ang sundin ako. Kompleto ako sa abogado. Marami akong perang pambayad sa kanila kaya magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Marami ka naman palang pera eh. Bakit pinagdidiskitahan mo pa ang katiting lang na lupang sinasaka namin? Bakit ba ako magpapaliwanag sa'yo? Sabi ko nga hindi ba? Kukunin ko na ang lupang ito dahil gagamitin ko na. Kaya magsilayas na kayo at wag nang babalik pa sa bayang ito. May sakit na ang aking asawa noong araw, kaya ingat na ingat ako na wag na siyang makakarinig ng mga usapang masyadong sensitibo para sa kalagayan niya. Kaso nga lang, tila ba nananadya si Rowena. Sinadya niyang iparinig ang mga katagang ayaw na ayaw marinig ng aking asawa. Ginustong sumagot ng lalaki, ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataon pa. Habol niya ang paghinga at namumutlang napatingin sa akin. Umagos ang luha sa aking mga mata nang makita ang pagbagsak ng aking asawa sa lupa. Sapo niya ang kanyang dibdib. Tumirik ang kanyang mga mata, tsaka humigit ng malalim na paghinga sabay laylay ng kanyang ulo. Ramil! Sigaw ko noon. Alam kong inatake na sa puso ang mister ko. Nanginginig na dinaluhan ko siya at makailang beses na sinubukang gumising. Subalit nanlalambot lang siya at hindi na gumagalaw pa. Nanlilisik ang mga matang tiningala ko si Rowena na nakapamewang pang pinagmasdan kami ng aking asawa. Imbis na kabahan, tila ba nairita pa sa nakitang pagkataranta ko. May gana pang umarte ang asawa mo? Ang galing ah! Kahit mamatay pa siya ng tuluyan, hindi na magbabago ang aking desisyon na bawiin ang lupaing kinatitirikan ng bahay niyo. Hayop ka! Wala ka ng karapatang kunin ang lupang pinatabanan namin. Matagal nang binigay ng ama mo ang lupain ito. Oo nga, binigay na niya. Pero wala kayong pinirmahan na kasulatan at pwede ko pang bawiin ang totoong akin. Pinatay mo ang asawa ko. Wala ka ng lupang mababawi pa. Hayop ka! Makikipagpatayan ako sa'yo. Sa akala mo ba natatakot ako sa'yo? Hoy Jessa! Baka nakakalimutan mo, mga palamunin lang kayo ng ama ko noon. Palamunin? Talaga? Sino ba itong uuwi na lang at maghahatid ng sakit ng ulo sa tatay niya? Hindi ba't ikaw yon? Ama ko ang pinag-uusapan natin. Anak niya ako at lupain niya ang inaangkin mo. Totoong lupain ni Don Juan ang lupang sinasaka ng aking asawa. Dahil sa kanila kami lumaki at sila na ng kanyang asawa ang kinikilala kong mga magulang. Lahat ay aking ginawa, maipakita lamang ang pagmamahal para sa kanila. Hindi malapit si Rowena sa kanyang mga magulang. Nanatili lang siya dito sa probinsya nang yumao na ang mag-asawa. Sabi nga ng mga tsismosa sa amin, mukhang pera daw ang babae. Ang habol lang ay ang mga ari-arian ng kanyang mga magulang na binigay ng mag-asawa sa mga dating empleyado nila bilang pasasalamat. Tapos ngayon, basta na lang siyang darating at babawiin ng mga ito. Halimbawa na lang, ang lupain namin na pinagmumulan ng aming pangkabuhayan. Kahit kailan, hindi mo tinuturing na magulang ang mga amo namin. Akin na ang titulo! Wala kang makukuhang papeles! Pwes, kung ayaw mong ibigay, kukunin ko ng sapilitan. Ang kapal talaga ng mukha mong babae ka. Ikaw ang may makapal na muka. Lumapit sa akin si Rowena at hindi man lang nag-aalala na natuluyan na ang aking asawa. Alam ko naman na pwede pa sana naming dalhin sa ospital ang lalaki pero tila hindi tao ang babaeng kaharap ko. Lantaran niya akong sinaktan sa harapan pa mismo ng 3 anak ko.
Nagsisiiyakan pa ang mga bata dahil sa takot nang makita ang pagkabayolente ni Rowena. Talagang kakalbuhin kita, babae ka! Wala akong pakialam kung mamatay ka na kasama ng asawa mo! Kahaman ka, Rowena! Hindi mo na pagmamayari ang lupaing nasa amin! Mababawi ko ang lahat dahil may pera ako. Kayang-kaya kitang ipakulong anumang oras ko naisin. Kaya kong ilagay ang buhay mo sa palad ko para paglaruan. Hindi ka Panginoon, Rowena. Walang iya ka. Masahol ka pa sa demonyo. Wala kang awa. Nakipaggulungan sa akin si Rowena sa lupa. Nabitiwan ko si Ramil at inatupag ko ang pakikipagsabunutan kay Rowena. Kahit sa ganitong paraan man lang, makaganti ako sa kanya. Kaso lang, sadyang sanay din ang babae sa pakikipag-away. Nagawa niya akong sampalin ng ilang beses hanggang sa pakiramdam ko na magana ang aking pisngi. Dala ng galit, nagawa ko siyang itulak at sabuyan ng buhangin sa muka. Napasigaw siya sa sakit ng mapuwing. Hindi ako nagpatinag. Dadampot pa sana ako ng bato ng mga sandaling yon. Pero may nagtatakbo papalapit sa akin at pinigilan ako na gawin ang dapat sana ay krimen na magagawa ko bilang ganti. Ate Jessa, wag! Pabayaan mo na ako, Yana. Igaganti ko lang ang kuya mo. Bakit? Anong nangyari kay Kuya Ramil? Pinatay siya ni Rowena. Wala akong pinapatay, babae ka. Ang lakas naman ng loob mong pagbintangan ako. Inatake ang asawa mo sa puso. Pwede ba tumahimik kayong dalawa? Nag-iiyakan ng mga bata, oh. Si kuya hindi niyo man lang sinugod sa ospital. Inuna niyo pa talaga ang pagtatalo niyo. Ano ba naman yan? Yana, makinig ka kasi. Hindi man lang nag-atubili ang babaeng yan na sabihin ng mga katagang nais pakawalan ng kanyang bibig. Hindi man lang niya inisip ang mararamdaman ng kuya mo. Alam mo naman na may sakit siya. Hingal na hingal kong sigaw. Puno na rin sa luha ang aking mga mata. Galit na galit ako dahil hindi ko man lang magawang kumilos para itaboy si Rowena. Pumalahaw na lamang ulit ako nang may dumating na mga tanod at pinagtulungan buhati ng aking asawa. Si Rowena naman, tila isang kontesa, taas noo pa ring naglalakad. Hindi man lang siya nag-aalala na may mga tao siyang nasaktan dahil sa kanyang ginawa. Ginugol ng asawa ko ang buhay niya sa lupaing ito. Saan pa kami mapupunta kapag pinaalis kami rito? Humagulgol ako ng alalayan ako ni Yana papalapit sa kinaroroonan ng aking asawa. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Ate, isasama nila sa bayan ng katawan ni kuya. Ipapaimbalsa mo namin siya. Hindi na umabot ang kuya mo, Yana. Namatay siya nang hindi man lang naisusugod sa ospital. Kasalanan nito ni Rowena. Patawad, wala akong nagawa. Ate, tama na. Kahit ano pang gawin nating pagwawala, patay na si kuya. Hindi niya kinaya. Huwag ka nang umiyak. Hindi ka namin sinisisi. Ramil. Daing ko. Hindi ko matanggap na dahil sa lupain, namatayan ako ng asawa. Ilang beses ko mang pangaraping bumalik ang nagdaan, alam kong wala na akong magagawa pa. Kaya naman mas lalo pang bumuhos ang aking luha nang ihatid namin sa huling hantungan si Ramil. Halos ayaw kong iwan ang kanyang puntod. Gusto kong magwala. Ang babaeng naging dahilan ng paglisan niya ay hindi man lang nagpakita. Paglipas ng ilang araw, halos lamunin ako ng lungkot at takot. Habang abala ko sa pagluluksa sa pagkawala ng aking asawa, sinamantala pala ni Rowena ang kahinaan ko. Kinamkam na niya ang mga nakatanim na pangkabuhayan namin sa lupain kagaya ng gulay at mais. Dahil alam niyang tag-ani na, inunahan niya akong gawin yun na mas lalo kong ipinag-alala dahil babae lang ako at may mga tauhan siya. Yana, tulungan mo naman ako. Ano bang ginagawa ni Rowena? Tinatapakan na niya ang karapatan ko bilang may-ari ng lupain. Hindi ko alam kung anong nangyayari, ate. Pero basta na lang siyang nagpapunta ng mga tao sa bukid para maani ang mga tinanim niyong mag-asawa. Ubod talaga ng sama ang babaeng yan. Papatayin ko siya.
Maghunos dili ka, ate. Sa tingin mo ba, matutuwa si Kuya Ramil sa nakikita niyang kamiserablehan niyo ngayon? Huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Kailangan nating ipaalam sa pulis ang ginagawa nila. Tutulungan mo ba ako, Yana? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gulong-gulo na ako. Magbihis ka, ate. Sasamahan kita sa estasyon. Irereklamo natin si Rowena. Ganun nga ang ginawa namin ng hipag ko matapos ihabilin sa kapitbahay ang 3 kong anak. Labis na lang ang pagpapasalamat ko dahil hindi ako kailanman iniwan ni Yana. Nagsilbi siyang lakas ng aking loob sa mga panahong wala akong magawa. Saglit akong nawala sa aking kamalayan nang mawala ang aking asawa. Ang totoo niyan, napapabayaan ko ang aming mga anak. Ngayong inaalalayan ako ni Yana, naisip kong pagkakataon ko na para lumaban. Ang hirap ng walang matakbuhan sa totoo lang. Akala ko nga, mababaliw na ako ng tuluyan. Pero kinailangan kong magpakatatag. Ako na lang ang inaasahan ng aking 3 supling. Isinumbong namin ang ginawa ni Rowena sa aming hepe. Umaasa ako na papanigan niya kami at itataboy ang mga tauhan ni Rowena. Ang kaso lang, nanlumo kami ni Yana nang sabihin sa amin ni Hepe na may karapatan si Rowena na pakialaman ang aming lupain dahil ang titulo ay hindi pa naililipat ang pangalan sa amin. Nakapangalan pa rin kay Don Juan na pwede pa raw pakialaman ng babae. Laglag ang balikat na umuwi kami ni Yana sa bahay. Alam mo ate, wala na siguro tayong magagawa kundi isuko ang lupaing ito. Alam ko na minahal niyo ni Kuya ang lugar na ito, pero pwede naman kayong sumama sa akin sa kabilang bayan eh. Mag-isa lang ako sa bahay. Palagi din akong wala dahil pumapasok ako sa eskwela. Minahal namin ng asawa ko ang lugar na ito, Yana. Bakit basta na lang kukunin ni Rowena ng walang dahilan? Kami ang nauna dito eh. Ate, isipin mo na lang ang mga anak mo. Kung patuloy kang makikipaglaban, alam mong dihado ka. Baka mamaya hindi lang itong maisip ni Rowena na gawin sa inyo. Ayokong dumating ang panahon na kayo naman ang mga pamangkin ko ang ililibing dahil lang sa pinaglalaban niyo. Sobra na kasi siya, Yana. Tinapaktapakan na niya ang pagkatao ko. Wala na akong ibang maisip na gawin kundi ang gantihan siya. Kumalma ka ate, hindi naman sa lahat ng pagkakataon nasa ibabaw si Rowena at palaging masaya. Darating din ang araw, malulugmok siya. Hindi ko na alam, Yana. Naguguluhan ako. O sige, hahayaan na muna kita ngayon ate. Pag-isipan mo yung sinabi ko ha. Salamat, Yana. Tumayo na si Yana at nagpaalam sa akin na uuwi na. Alam ko naman na labis na nag-aalala sa akin ang aking hipag. Nahihiya lang kasi ako na maging pabigat sa kanya. Matagal nang walang mga magulang si Yana. Magkatuwang sila ni Ramil sa buhay kaya pinahahalagahan nila ang isa't isa. Nang magpakasal naman kami ng aking yumaong asawa, hindi pa rin kami pinabayaan ni Yana. Kahit na alam niyang wala kaming maitutulong para masuportahan ang pag-aaral niya, naging mas malawak ang pangunawa niya. Humiga ako sa kama ng gabing yun at inalala ang mga nangyari sa akin sa mga nagdaang araw. Habang nakatulala sa kisame, nakarinig ako ng mga katok mula sa labas ng bahay. Jessa! Iha! Nariyan ka ba? Sino yan? Si Manang Lena ito, Iha. Kailangan kitang makausap. Bumangon ako at agarang sinilip ang aking mga anak sa kabilang kwarto. Mahimbing na silang natutulog. Mapait akong napangiti tsaka sila kinumutan bago ko lumapit sa pinto. Pinagbuksan ko si Aling Elena. Aling Elena, gabi na. Ano pong ginagawa niyo rito? May dala akong konting bigas at tuyo, Iha. Naisip ko kasi wala kayong kasama dito sa bahay. Nais ko sana kayong samahan. Ang bait niyo naman, Aling Elena. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayong mga mahihirap lang, hindi ba? Pinagdaanan ko na ang nararanasan mo ngayon. Kailangan mo lang magpakatatag. Ang mga kagaya ni Rowena, hindi dapat nakakaranas ng kasiyahan. Kailangan silang magdusa. Napalis ang aking ngiti sa sinabi ni Aling Elena. Hindi kaila sa akin ang tunay niyang kakayahan bilang isang mambabarang. Marami na siyang binigyan ng karamdaman at kahit kailan hindi ko naisip na gantihan si Rowena sa ganoong paraan.
Aling Elena, alam niyo naman po ang sagot ko, hindi ba? Alam ko, iha. Ang sa akin lang, huwag mong kalilimutan na kapag hindi mo na kaya, narito ko para tulungan kang bigyan ng leksyon ng babaeng yan. Matagal ko na din siyang hindi gusto. Pang-ilan ka na ba sa mga taong inapi niya? Hindi lang ikaw ang nakatikim ng kasamaan niya. Alam ko po yon, pero hanggat maaari kailangan ko munang hanapan ng solusyon sa normal na paraan. Ngumiti lang sa akin si Aling Elena. Alam kong matagal na niyang gusto na gantihan namin si Rowena, pero may takot ako sa Panginoon at hindi ko maaatim na talikuran ang aking paniniwala bilang Kristiyano. Sana lang makaya ko pa ang lahat ng ginagawa sa akin ng babaeng yun. Hindi na din naman ipinilit ni Aling Elena ang gusto niya. Sa katunayan, magkatabi kaming natulog sa kama. Hindi na din naman siya iba sa akin eh. Hindi pa kami na ikakasal ni Ramil noon, kilala na namin ng matanda. Sa katunayan, siya ang takbuhan namin sa tuwing may nararamdaman kaming masama sa aming katawan. Marunong manggamot si Aling Elena. Kaya niya kaming dasalan at pagalingin sa makalumang paraan. Kinaumagahan, bumangon ako at nagtungo sa kusina. Nauna na sa akin si Aling Elena, nagsalang ng tubig sa lutuan at nakaabang sa labas ng bintana. Oh, gising ka na pala, iha. Oho, Aling Elena. Aalis po pala ako ngayon. Bakit? Saan ka pupunta? Sa bukid po, magtatanim ako ng mais para naman po may maani tayo sa susunod na 3 buwan. Mabuti pa nga, huwag kang mag-alala at babantayan ko muna ang mga bata hanggat hindi pa dumarating si Yana. Salamat po, Aling Elena. Walang anuman, iha. Kahit papaano, nagpapasalamat din ako dahil may mga kakilala at kapitbahay ako na may mabubuting puso. Kahit na alam nila na may pinagdadaanan ng aking pamilya, tinutulungan nila ako at hindi pinababayaan. Kaya naman ginagawa ko ang lahat, wag lang maging pabigat sa kanila. Bago pa ako makaalis sa bahay, dumating na si Yana. Kasama niya ang nobyong si Jake, ang anak ni Rowena. Ate, nandito na kami. Magandang araw ho, Ate Jessa. Nahihiyang wika sa akin ng binata. Alam ko naman kung ano ang dahilan at medyo naiilang sa akin si Jake. Pero hindi naman ako kagaya ng iba na isa lang ang kinamumuhian pero dinadamay ang iba. Wala namang kinalaman si Jake sa away namin ni Rowena. At bago pa man kami nagkaaway ng babae, nagpupunta na talaga si Jake sa bahay. Halika Jake, tuloy ka. Jake, wag mong isiping galit ako sa'yo. Hindi mo naman kasalanan ng kasalanan ng nanay mo eh. Natutuwa nga ako sa'yo eh. Kasi kahit anong pagbabawal ni Rowena sa'yo na pumunta dito sa bahay namin, hindi ka pa rin nagpapaapekto sa kanya. Ate, nahihiya kasi ako sa pinaggagawa ni Mama. Hayaan mo na. Ang mahalaga, okay kayo ni Yana. Tayo, okay tayo, hindi ba? Salamat ate. Napakabuti mo. Wala yon. O paano, iwan ko na muna kayo ha? Kailangan kong asikasuhin ng maisan eh. Ngumiti lamang sa akin ang magkasintahan. Alam kong magiging okay din ang lahat dahil maganda ang simula ng aking umaga. Sisipol-sipol pa ako nang makarating sa maisan. Wala na ang mga naunang naitanim namin ni Ramil dahil kinuha ni na Rowena nang hindi nagpapaalam. Pero hindi ako papayag na magpasindak na lang sa kanya. Magtatanim pa din ako hanggang sa magsawa siya sa ginagawa niyang pansasalbahi sa akin. Sa kalagitnaan ng aking pagtatanim, napatigil ako nang mamataan na papalapit si Rowena sa akin. May kasama siyang 2 hanggang 3 trabahador na binabayaran niya ng arawan para magsaka sa bukid. Jessa, sinong may sabi sa'yo na magtanim ka ng mais sa lupain ko? Ha, hindi mo lupain ang kinatatayuan natin, Rowena. Nananaginip ka ba? Aba, mukhang matapang ka ngayon ha? Anong ipanlalaban mo sa akin? Kung gusto mong mabawi ang lupain ito, bayaran mo ko. Nababaliw ka na ba? Manggagancho ka. Kahit kailan wala ka nang alam na api-apihin kundi ang mga taong akala mo hindi lalaban sa'yo? Umalis ka sa lupain ko kung ayaw mong ipapatay kita. Mas lalong wala kang karapatang pagbantaan ako. Baka nakakalimutan mo, pwede kang makulong kahit na may pera ka. Singhal ko sa babae. Inis na ako pero kailangan ko lang kalmahan.
Maliban sa usapan namin ni Yana tungkol sa pagkupkup niya sa amin, nabanggit niya din ang tungkol sa pagkuha namin ng abogado na pwede kaming tulungan sa aming mga suliranin na legal. Kailangan ko lang mag-ipon ng ebidensya nang sa ganun magawa ko ng dungisan ng pangalan ni Rowena nang tigilan na niya ako. Ano bang ipinagmamalaki mo? Yang hipag mo na nilalandi ang anak ko? O ang anak kong uto-uto na mas piniling kumampi sa hampas lupang kagaya mo? Pareho, pero nakakatawa nga dahil sa kasamaan ng ugali mo, hindi ka man lang magawang pakinggan ng anak mo. Alam niyang mali ang ginagawa mo kaya hindi ka niya kinakampihan. Buti na lang talaga, hindi demonyo ang anak mo kagaya mo. Sa labis kong gulat, nanlisik ang mga mata ni Rowena. Inagaw niya ang itak na hawak ng isa sa kanyang mga trabahador. Itinutok niya ito sa akin. Ang tapang mong pagsalitaan ako ng mga ganyang bagay? Sa akala mo ba natutuwa ako sa'yo? Maski ang Diyos, hindi natutuwa sa ginagawa mo. Mabuti nga sa'yo, namatayan ka kagad ng asawa dahil sa ugali mo. Sa pagkakataong yon, uminit din ang ulo ko. Matatanggap ko ang lahat ng panlalait niya sa akin. Huwag niya lang idamay sa usapan ng aking mister na pumanaw din naman dahil sa kagagawan niya. Nagdilim ang aking paningin at gakuto na lamang ang sukat ko sa itsura ni Rowena. Yung paghakbang ko nga papalapit sa kanya ay hindi ko na alam kung malayo ba o malapit sa bilis kong makarating sa kinatatayuan niya. Walang sabi-sabing sinakal ko siya na ikinataranta niya maging ng mga kasamahan niya sa sakahan. Hayop ka! Talagang kahit ang mga taong sumakabilang buhay dinadamay mo pa sa kagagawan mo! Pwes ikaw na ang sumunod sa kanila! Aray! Pitiwan mo ako! Hindi ako makahinga! Wala akong pakialam. Ang mahalaga, mamatay ka na! Tulungan niyo ako! Nagtangkang lumapit ang tatlong trabahador pero mas lalong humigpit ang hawak ko sa leeg ni Rowena. Sige, subukan yung lumapit. Talagang tutuluyan ko ng babaeng ito. Ano ba, Jessa? Pitiwan mo ako! Nagkagulo na nga sa sakahan. Hindi ko alam kung saan humingi ng tulong ang isa sa kanila. Namataan ko na kasi sina Yana at Jake na natatarantang nagtatakbo papalapit sa aming kinaroroonan. Ate, pakiusap! Bitawan mo na si Auntie Rowena! Ate, wag! Baka mapatay mo si Mama! Wala akong pakialam, Jake. Ang mahalaga, matapos na ang problema ko. Tutal palagi naman akong pinahihirapan ng nanay mo. Mas mabuti nang mamatay na siya. Ikaw ang makukulong, ate. Isipin mo na lang ang mga anak mo. Pakiusap, makinig ka naman sa akin. Napaiyak ako at dahan-dahang binitiwan mula sa pagkakasakal si Rowena. Muntik na akong maging kriminal dahil sa kanya. Nanghihinang dinuro ko si Rowena. Maging si Jake ay napansin kong masama ang tingin sa kanya. Bakit ba napakahayop mo, Rowena? Ma, ano na naman bang ginawa mo? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Jake? Muntik na akong patayin ng babaeng yan. Kasalanan niyo naman eh. Kung hindi ba naman kayo sumugod dito sa bukid? Natural lang na magpunta ako sa bukid dahil pagmamayari na natin ito. Ma, pwede ba? Ilang beses nang pinaintindi sa'yo ni Lolo na may mga lupain siyang binigay sa matatapat na taong nagsilbi sa kanila ni Lola. Kasama ang lupain ito sa binigay niya. Bakit niyo ba pinipilit ang hindi na pwede? Punyeta naman, Jake. Ako na nga ang sinaktan, kinakampihan mo pa ang babaeng yan? Wala po akong kinakampihan, okay? Kailangan lang kitang pigilan dahil hindi na tama ang ginagawa niyo. May karapatan tayo sa lupain ito. Sa tatay ko ang pwestong ito. Gaga ka pala eh. Binigay na nga, hindi ba? Tsaka hindi ka ba nahihiya? 10 taon nang nasa posisyon namin ang lupain ito. Ngayon mo pa babawiin? Ang kapal ng mukha mo. Pasahol ka pa sa walang pinag-aralan. Pwede ba kumalma na kayo? Ang iinit ng ulo niyo eh. Tumahimik ka. Baka nakakalimutan mo. Nilandi mo lang ang anak ko. Social climber. Ma, sumusobra na kayo. Galit na hinawakan ni Jake sa palapulsuhan si Rowena. Kababakasan na ng panggigigil ang mukha ng binata kaya napaatras ako at napalapit kay Yana. Nararamdaman ko ang panginginig din ng kalamnan ng aking hipag kaya naman naaawa kong hinaplos ang kanyang likod. Umuwi na kayo. Ayokong tayong dalawang magtalo. Alam niyong hindi pa din ako papanig sa inyo. Talaga? Di magsama kayo? Tutal naman matagal ka ng suwail.
Ano pang pinagkaiba mo sa patay gutom na yan? Bakit ma? Akala nyo ba natatakot ako na mawala sa poder nyo? Mas magiging masaya ako. Nagsasawa na nga ako sa pagkontrol sa buhay nyo. Sige, sambahin nyo yung pera nyo. Inalalayan kami ni Jake at iniwan niya ang kanyang ina. Ang 3 trabahador naman, hindi na nagawang simulan ng pagsasaka sa taniman. Mukhang natakot na sila sa nakitang kaguluhan. Akala siguro nila magiging malaya sila sa kung ano man ang nais nilang gawin dahil baka kung ano ang ipinangako sa kanila ni Rowena. Ngayong nasaksihan nila ang gulo, alam kong wala nang sino man ang magtatangkang pakialaman ang aming lupain. Kaso lang, hindi ko naman inaasahan na gaganti sa amin si Rowena. Isang araw, habang nagpapakain ako sa aking mga anak, nagulat kami nang makarinig ng putukan. Nagkatinginan kami ni Yana at natataranta nang mapagtantong kami ang punteriya ng mga naglulusutang bala. Bigla kaming yumuko, niyakap ko ang bunso kong anak habang siya naman dinipa ang sarili at pinrotektahan ng 2 ko pang anak. Nanginginig sa takot na nanatili lang akong nakadapa habang nasa ilalim ang 1 taong gulang ko palang na anak. Tansya ko, mga 30 segundo din ang tinagal ng putukan bago na nahimik. Kasabay nun ay ang pagharurot ng 2 motorsiklo. Alam kong umalis na ang mga masasamang loob, kaya kaagad akong bumangon at sinuri kung ayos lang ba ang lahat ng mga kasama ko sa bahay. Napaiyak ako nang makitang nadaplisan ako sa braso. Yana, ayos lang ba kayo ng mga bata? Ungol lang ang sinagot sa akin ni Yana, kaya kinakabahan na akong lumapit sa kanya. Karga ko ang batang labis ko namang pinagpapasalamat na ligtas sa bisig ko. Nanlaki ang aking mga mata nang makita siyang duguan. Yakap ang 2 batang naliligo na din sa pulang likido. Nakaawang lang ang aking labi, kaya naman nang humahangos na dumating si Jake ay gayon na lang ang naging palahaw ko. Ate, nakarinig ako ng putukan. Kumuha lang naman ako saglit ng panggatong. Ang ingay kanina. Ano nangyari? Ayos lang ba kayo? Yana! Yana! Diyos ko! Diyos ko! Ano bang nangyari? Ate! Ang mga bata! Mas lalo akong nanghilakbot nang makita ko ang 2 batang yakap ni Yana. Hindi lang pala sila duguan, kundi tinamaan na din ng bala. Nanginginig na sumigaw ako, humihingi ng tulong habang dinadaluhan ang aking hipag at 2 anak. Yana! Jake, tulungan natin ang mga anak ko at si Yana. Pakiusap! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Yana! Diyos ko! Huwag kang pipikit! Ang mga bata, ate, patawad. At nawalan na ng malay si Yana na mas lalo kong ikinasindak. Mabuti na lang, rumesponde kaagad ang aming mga kapitbahay. Halos lahat ay nasindak sa kanilang nakita. Kaagad naming isinugod sa ospital ang aking hipag, pati na ang mga bata. Kaso lang, nanlumo ako nang ideklara ng mga doktor na dead on the spot raw ang 2 bata. Ayon sa initial report, nauna na silang natamaan bago pa man naidapa ni Yana sa sahig. May tama ng bala sa leeg ang aking panganay, samantalang sa puso naman ang pangalawa. Wala akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. Hindi na ako halos mapatahan ni Jake, kaya naman ang kanyang ginawa ay nakipag-usap na lamang sa mga pulis para magbigay ng statement sa mga nangyari. Si Yana naman, buhay pero kritikal ang kalagayan. Kasalukuyan siyang nasa ICU at inaasikaso ng mga doktor. Bakit nangyari sa amin ito? Bakit? Ate, huwag ka pong mag-alala. Hindi kita iiwan. Aalamin natin kung sino ang walang pusong gumawa nito sa inyo. Sobra na ito, Jake. Kamamatay lang ng asawa ko eh. Pati ba naman ang mga bata? Huwag ka nang umiyak, ate. Kawawa naman si Bunso. Kailangan ka niya. Hindi rin biro ang tromang dinanas niya sa putukan kanina. May tiwala ako kay Aling Elena, Jake. Alam kong aalagaan niya si Bunso. Ate, nakikiramay po ako. Mga anak ko! Umiyak ako nang umiyak hanggang sa wala na akong mailuha. Hindi ko matanggap na maging ang aking mga anak ay pinagkaita ng pagkakataon para mabuhay. Kay lupit ng taong gumawa nito sa amin. Halos buong araw akong tulala.
Hindi ko mapagdesisyonan ang gagawin sa labi ng aking 2 anak, kaya naman si Jake na ang umalalay sa akin. Inasikaso niya ang mga kailangan ayusin hanggang sa maipwesto sila sa aming munting sala para sa lamay. Matamlay akong nakatanaw sa malayo, malalim ang iniisip. Nag-aalala naman na lumapit sa akin si Jake. Ate Jessa, huwag ka naman masyadong malungkot. Hindi matutuwa ang mga anak mo kapag nakikita kang ganyan. Ano ko tatahan, Jake? 2 kabaong ang nasa harapan ko ngayon. Kailan lang nang lisanin ng aking asawa ang mundo? Bakit kailangan sumunod ka agad ng 2 kong anak? At si Yana, paano na? Hanggang ngayon nasa ICU pa din, hindi pa nagigising. Ano na ang gagawin ko? Naiintindihan kita, ate. Lalo na't saksi ako sa mga nangyari. Pero sana po wag mong sukuan ang iyong sarili. Kailangan ka pa ng isa mong anak at ni Yana. Hindi ko naman kayo pababayaan, ate. Gusto ko na ding matapos ang buhay ko, Jake. Wala na akong rason para manatili sa mundo. Ayokong maiwan. Ate, wag ka naman magsalita ng ganyan. Magdasal tayo. Magtiwala na magigising din si Yana. Malakas siya at makakayang lagpasan ng pagsubok na ito. Kailangan siyang operahan, Jake. Ni pambayad sa ospital, wala akong madukot sa aking bulsa. Alam mo naman na said ako. Kagaya ko, pinunasan din ni Jake ang kanyang luha. Alam kong nasasaktan din siya sa mga nangyayari. Pero pareho lang kami na walang mapupuntahan. Huwag mo nang isipin yun, ate. Ako nang gagawa ng paraan para dun. Pakiusap. Tatagan mo ang loob mo. Magiging okay din ang lahat. Maraming salamat, Jake. Isa ka sa nagpapalakas ng aking loob. Ayokong pati ikaw saktan ng kung sino man. Sana mag-iingat ka palagi. Wika ko sa kanya. Niyakap lang ako ni Jake kaya naman mas lalong lumakas ang aking hagulgol. Masakit man, kailangan kong maging malakas. Hindi lang ako ang nawalan. Kailangan pa ako ng isa kong anak. Hindi ko hahayaan na pati siya ay mapahamak dahil sa aking mga pinagdadaanan. Makalipas ang ilang araw, inihatid na din namin sa huling hantungan ng 2 bata. Halos ayaw ko silang pakawalan nang ibinabaon na sila sa lupa. Pero nagsilbing gabay ko ang tapang at lakas ng loob na ipinakita sa akin ni Jake. Bilib lang talaga ako sa kanya dahil hindi niya taglay ang kasamaang meron ng kanyang ina. Umulan ng hapong yon pagkatapos ng libing. Unti-unti nang nagsisialisa ng mga nakikipaglibing hanggang sa ako na lamang ang naiwan. Nang aalis na sana ako, napakunot ang aking noo nang matanaw sa likod ng mga puntod si Rowena. Tila ba nakaabang at naghihintay lang ako na umalis. Naningkit ang aking mga mata. Inalala ang nangyaring trahedya, ilang araw na ang nakararaan. Nakaramdam ako ng takot nang pumasok sa aking isipan ang ideyang baka may kinalaman si Rowena sa pamamaril sa aming tahanan. Kaya naman umalis na ako at pinuntahan si Aling Elena. Magandang hapon po, Aling Elena. Oh, Jessa, iha. Mabuti naman at nakauwi ka na. Siya, halika na sa kusina at may inihanda akong mainit na tsokolate para sa'yo. Maraming salamat po, Aling Elena. Kay buti niyo po sa akin. Anak na ang turing ko sa'yo, kaya kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Hindi po ba marunong kayong mantawas? Bakit? Sinong ipapatawas mo? Gusto ko lang pong malaman kung sino ang taong gustong magpapatay sa amin. May gusto lang po sana akong patunayan. Sigurado ka ba? Hindi po ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung sino ba talagang salarin sa pagkamatay ng aking mga anak. Kailangan kong makaganti. May pwede ka bang pagdudahan sa mga kakilala mo? Meron po, Aling Elena. Sige, kung ganon, isulat mo ang buong pangalan nila sa papel. Kailangan malinaw ang bawat letra. Sige po. Kaagad kong sinulat ang mga pangalan ng naiisip ko sa papel. Pati na apelyido isinama ko. Maya-maya pa, ibinigay ko ito kay Aling Elena. O siya, maghanda ka ng planggana at lagyan mo ng tubig at asin, iha. Heto na po, Aling Elena. Maupo ka sa unahan. Huwag na huwag kang lilikha ng ingay. Sige po. Ang mabuti pa, isara mo na muna lahat ng bintana. Kailangan kasi
Walang kahit nakatiting na liwanag na makikita habang isinasagawa natin ang ritual. Ginawa ko ang lahat ng inuutos niya sa akin. Kinakabahan ako. Unang pagkakataon na gawin ko ang bagay na ito. Kaya naman hindi ako mapakali. Pakiwari ko, malaking kasalanan sa Panginoon ang ginagawa ko. Kaya naman habang nag-oorasyon si Aling Elena, panay naman ang pagdarasal ko. Shh! Huwag kang maingay, Jessa! Ha? Hindi naman po ako nag-iingay. Anong hindi? Nagdarasal ka. Nawawala ng epekto ang kapangyarihan ko. Mamaya ka na magtawag ng mga santo at santa. Hayaan mo na muna akong gawin ang mga kailangan kong gawin. Ganun po ba? Pasensya na po. Sige na, at magsisimula na kasi ulit ako. Sige po. Muling sinimula ni Aling Elena ang orasyon niya. Nung una ay tahimik lamang hanggang sa maging bulong. Tapos papalakas ng papalakas. May mga garapon siyang inaalog na naglilikha ng ingay. Hanggang sa sindihan naman niya ang kandila. Walang tigil sa pagdarasal ng mga banyagang wika si Aling Elena habang pinapatak ang kandila sa plangganang may tubig. Kalaunan, nagulat ako nang tumingin siya sa akin. Iha, tingnan mo ang bulto na nabuo sa tubig. Diyos ko, si Rowena! Sinasabi ko na nga be, halang din ang kaluluwa ng babaeng yan. Walang iya siya. Nagawa niyang ipapatay ang pamilya ko. Nagawa niyang pumatay ng inosenteng mga bata. Maghunos dili ka, Jessa. Lahat ng galit pwede mo yang ilabas. Sa tamang pagkakataon, huwag gayon. Anong gusto niyong gawin ko, Aling Elena? Hayaan na maging malaya ang hayop na pumatay sa mga anak ko? Pwede naman tayong gumanti sa ibang paraan. Baka nakakalimutan mo. Marunong akong lumikha ng mga karamdaman na imposibleng malabanan ng mga doktor. Saglit akong natigilan sa kanyang sinabi. May punto si Aling Elena. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangan makipagsugatan kay Rowena para lang makaganti. Kailangan ko siyang ipabarang. Sabihin niyo po sa akin kung anong kailangan kong gawin. Magkasakit lang ang babaeng yan, Aling Elena. Kailangan ko ng kahit na anong bagay na pagmamayari niya, Iha. Huwag kayong mag-alala, Aling Elena. Kukunin ko ang kahit na anong bagay na may koneksyon sa kanya. Hindi ka magsisisi, Iha. Ngayon pa lang, ipagdiwang mo na ang iyong paghihigante. Dahil sa mga darating na araw, magdurusa si Rowena. Habang naglalakad ako pa uwi, paulit-ulit kong inaalala kung tama ba ang naging desisyon ko na ipabarang si Rowena. Hindi ko pa ito nagagawa kaya kabado ako. Kahit na masyadong naging masama sa akin ang babae, pakiwari ko, nandaya na ako sa paraan ng pagganti ko sa kanya. Pero kapag hindi ko naman ginawa ito, mananatiling buhay si Rowena at mas marami pa siyang masasaktan sa kanyang pagiging gahaman. Pagdating ko sa bahay, naghanda ako ng mga damit na dadalhin sa ospital. Kailangan ko pang bantayan si Yana. Ilang araw na siyang walang malay at labis na akong nag-aalala sa kanya. Sana nga lang magising na ang aking hipag. Saktong naglalagay ako ng mga damit niya sa bag nang makita ko ang nakatuping damit ng dalawang namayapa kong mga anak. Maluha-luha akong niyakap ito at saka hinalikan. Mga anak, konting paghihintay na lang ha. Ngayon alam ko na kung sino ang naging dahilan ng pagpanaw niyo. Hindi ko na palilipasin ang pagkakataon na ito para makaganti sa kanya. Sinira niya ang buhay natin. Hindi man lang tayo binigyan ng pagkakataong magkasama. O ate, nariyan ka pala. Jake, naparito ka. Kukuha lang po sana ako ng mga damit ni Yana. Umiiyak ka ba? Hindi ko naman maiwasang hindi umiyak, Jake. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang mga anak ko. Pero binawi sila sa akin. Magbabayad ang mga dapat na magbayad. Ate, naiintindihan naman kita. Pero sa ngayon, kailangan nating unahin si Yana. Kinausap ako ng mga doktor kanina. Oopera na siya at pinaghahanda tayo ng 150,000. Ganun kalaki? Saan naman tayo kukuha ng ganyan? Diyos ko, Jake, ang laking halaga ang kailangan nating pag-ipunan. Alam kong masama tong gagawin ko, ate. Pero kailangan ko ng kumilos. Mahal na mahal ko si Yana. Hindi ako papayag na mawala siya sa akin.
Ano bang gagawin mo, Jake? Uuwi ako sa bahay. Alam ko naman na hindi ako bibigyan ni Mama ng pera eh. Kaya lolooban ko ang tindahan namin. Aniya, totoo ngang masama ang magnakaw, pero swapang at gahaman naman si Rowena. Isang malaking dagok sa kanya ang gagawin ni Jake at hindi ko siya pipigilan. Hahayaan ko siya na pagnakawan ng sarili niyang ina. Pwede ba kitang samahan? Ate, ayoko mapahama ka. Kung ako lang, hindi naman ako sasaktan ni Mama. Anak niya pa rin ako kahit papano. Hindi naman ako magpapakite. Gusto ko lang na makasiguradong okay ka. Sa huli, walang nagawa si Jake kundi ang payagan ako na sumama sa kanya. Kabado kaming nagtungo sa bayan noong gabing yun. Kakaunti lamang ang mga tao. Wala na ring nakakapansin sa amin hanggang sa makarating kami sa pwesto ng malaking tindahan sa tapat ng bahay nila. Alam kong mali ang ginagawa namin, pero ewan ko ba, minsan talaga sa buhay natin may mga naiisip talaga tayong gawing mali. Tila ba sanay na din si Jake na umakyat sa bakod tsaka nagtungo sa tindahan. Hindi ko alam kung paano niya bubuksan yun, pero nanatili lang ako sa labas at titingin-tingin sa kalsada. Maya-maya pa, nagulat ako nang makitang si Jake na ang nagtatakbo palabas ng tindahan. May bitbit siyang pamilyar na kulay na bag. Sa pagkakatanda ko, pagmamay-ari ito ni Rowena. Te, halika na! Hindi ka ba natatakot na ninakawan mo ang mama mo? Bakit naman ako matatakot? Alam ko naman na hindi lahat ng perang dumarating sa kanya ay sa kanya talaga mismo. Masakit man isipin pero hindi mabait ang mama ko, ate. Alam mo yan. At alam mo rin karamihan sa perang meron siya. Tila ba ninakaw niya yun ng harap-harapan sa ibang tao. Alam ko naman yun, pero iba kasi ang nakikita kong lakas ng loob mo, Jake. Hindi ka kagaya ng mama mo. Ate, hindi ako santo. Pero hindi rin naman ako pabayang boyfriend. Kailangan ni Yana ang tulong natin. Umaasa din ako na pagkatapos niyang maoperahan, magigising na siya. Sigurado yan, Jake. Ano man ang ginawa mo ngayon, hindi pa rin magbabago ang tingin ko sa'yo. Mabuti kang tao at hindi mo hahayaan na may mangyaring masama sa mga mahal mo. Matapos ang pag-uusap naming yun, mas nalinawan ako. Hindi nga mabuting tao si Rowena. Maski anak niya, nagre-rebelde sa kanya. Dapat lang siguro, hindi ako makonsensya sa gagawin ko sa kanya. Pagdating sa ospital, kinuha ni Jake lahat ng pera sa bag at binayaran ang bill ni Yana. Kasama na ang kailangan bayaran para sa operasyon. Napaiyak ako sa tuwa dahil alam ko may posibilidad ng mapabuti ang kalagayan ng aking hipag. Ate, dito na muna sa iyo ang bag. May laman pa yan na pwede nating magamit sa mga gastusin sa susunod na araw. Sige, saan ka pupunta? Kakausapin ko lang ang doktor na o-opera kay Yana. Tumango na lamang ako at hinayaan siyang umalis. Nang ako na lamang sa hallway, pasimple kong hinalungkat ang bag. Nanginginig ang mga kamay ko na sinilip ang laman nito. May panyo, may pabango at may wallet. Sigurado ko, hinablot lang ni Jake ang bag na ito para lagyan ng pera. Hindi ko alam paano niya nagawa ng mabilis. Pero nasa mahigit 30,000 pa ang naiwan sa loob ng bag. Kinuha ko ang pabango at inamoy. Tila kinakabahan ako sa labis na excitement. Yun ang pabangong gamit ni Rowena. Kung sinuswerte nga naman. Hindi na ako nag-isip pa at sunod kong hinalungkat ang laman ng wallet. May lamang calling cards, 5 lilibuhin at larawan ni Jake kasama ang mama at papa niya. Meron ding nakahiwalay na larawan si Rowena na siya lang mag-isa. Ito na nga ang hinihintay kong pagkakataon. Ngayon, magagawa ko na ang kailangan kong ipagawa kay Aling Elena. Kinuha ko ang larawan at ibinulsa. Siya namang pagbalik ni Jake. Ate, bukas daw ng umaga magsisimula ang operasyon ni Yana. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna. Paano ka, Jake? Ako na po muna magbabantay kay Yana. Sige na, kailangan niyo pong matulog para bukas. Salamat, Jake. Pati sa lahat ng mga itinulong mo. Wala yun, ate. Heto nga palang bag mo. Sandali, ate. Dalhin mo na tong pera. Magagamit natin to sa mga kailangan natin sa bahay at sa iba pang gastusin. Itatapon ko ang bag. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Baka may makakita sa'yo. Naisip ko nga sunugin na din para wala nang makahanap pa.
Kung ganon, pwede bang ako na lang ang gumawa? Pauwi na rin naman ako eh. Ibalot na lang natin ito sa tela tsaka itago ko muna sa bag ko. Sige ate, okay lang naman. Ikaw na munang bahala rito ah. Tinanguan ako ni Jake nang pumihit na ako patalikod dala ang bag. Pakiwari ko para akong tulisan na tatakas pero dadaan sa checkpoint. Maging sa pagbati ng gwardya, kinakabahan ako. Nakalagpas naman ako at nakauwi ng matiwasay. Kahit papaano, alam kong magiging ligtas na si Yana. Ang kailangan namang magdusa ay si Rowena. Niyakap ko ang aking anak nang dumating ako kina Aling Elena. Kahit papaano, nasasanay na ang bata sa kanya. Hindi ko lang maiwasang malungkot kapag naaalala ko ang ate at kuya niya. Kay babata pa nila para mawala sa mundo, pero ipinagkait na sa kanila ang pagkakataon na makipagsapalaran pa. Gayunpaman, alam kong hustisya na lang ang katapat para sa ikatatahimik ng loob namin. Aling Elena? Oh, iha, nariyan ka na pala. Halika, magmerienda ka. Salamat po. Maraming salamat din po sa pag-aasikaso niyo sa aking anak. Malaking bagay po ang ginagawa niyo para sa akin. Wala namang kaso sa akin yun, Jessa. Alam mo naman na wala akong pamilya. Sa inyo ko na lang iginugugol ang panahon ko habang narito pa ako sa mundo. Aling Elena, wag naman po kayo ganyan magsalita. Para naman ho kayong namamaalam eh. Sinasabi ko lang ang posibleng mangyari, iha. Siya nga po pala, Aling Elena. Ito po ba magagamit ninyo? Inilabas ko ang larawan ni Rowena na nasa bulsa ko. Iniabot ko yon sa matanda na ikinangisi niya. Tinanggap ang larawan at tinitigan ang litrato ng babae. Ang galing, iha! Saan mo nakuha ang larawang ito? Naku, mahabang kwento, Aling Elena. Sabi ko sa kanya. Gayunpaman, ikinuwento ko pa rin kay Aling Elena ang tungkol sa ginawa ni Jake. Tawa ng tawa ang matanda. Hindi niya akalaing gagawin ng binata yun, pero sa kabilang banda, bumilib siya sa pagiging maaalalahanin ni Jake na ginagawa nga ang lahat kahit ang pagnakawa ng sariling ina para sa kanyang mahal. Mali ang kanyang ginawa, pero hindi ko magawang sabihin yon sa kanya. Nasabi ko pa nga sa aking sarili, mabuti nga kay Rowena nang matuto naman siyang lumugar. Bueno, hindi na natin patatagalin pa ang bagay na ito. Sumama ka sa akin mamaya pagkatulog ng anak mo. Isasagawa na natin ang parusa para kay Rowena. At gayon nga ang ginawa ko. Matapos kong kumuta ng aking anak at isara ng maayos ang mga pinto at bintana, lumapit ako kay Aling Elena. Hinawi niya lang ang kurtinang nakatabing sa tila naroong banggera sa harap ng hapagkainan. Tumambad sa aking paningin ang mga kagamitan na alam kong mambabarang lamang ang pwedeng gumamit. Paupo ka at ako nang bahala sa iyong mga kaaway. Ano pong gagawin ninyo, Aling Elena? Ano bang gusto mong mangyari sa kanya? Gusto kong gambalain siya ng mga multo ng kanyang pinatay na tao. Posible po ba yon? Abay, oo. Posible ang sinabi mo. Pagkatapos, ano na ang gagawin natin? Bigyan siya ng dahilan para wag nang kumain. Kailangan niyang mamatay sa takot. Kailangan niyang malunod sa konsensya. Masusunod ang iyong nais. Isinagawa nga ni Aling Elena ang pakiusap ko sa kanya. Nagsindi siya ng itim na kandila at gumuhit ng bituin sa banggera gamit ang itim na abo. Habang ginagawa yon, nagdarasal siya sa wikang Latin na kay hirap intindihin. Gayunpaman, alam kong alam niya ang kanyang ginagawa. Ipinuwesto niya sa gitna ng bituin ang larawan ni Rowena. Dinasalan ulit ito at hinayaang matamaan ng naglalagablab ng apoy mula sa kandila. Makalipas ang ilang saglit, naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa paligid, kasabay ang pagtahimik sa loob ng bahay na kahit simpleng paghinga namin ay hindi ko na marinig, o tama bang sabihing ako lang ang nabibingi. Natapos din naman ang aking paghihintay nang walang tumatambad sa akin na kababalaghan. Ang larawan ni Rowena ay nakadikit na sa bituin at para bang unti-unting sinisip-sip ng kung anong puwersa dahil dahan-dahan nang nasisira ang kulay at kagandahan ng tekstura nito. Maghintay tayo, iha.
Bukas na bukas, may mangyayaring hindi mo maipapaliwanag. Salamat po, Aling Elena. Kinaumagahan, kababangon ko pa lang ay nakaabang na sa akin si Aling Elena. Nagtaka ko kaya naman nagpa siya akong tumayo. Teka, Jessa, huwag ka munang lumabas. Nasa sala si Rowena at nais akong makausap. Ha? Bakit po? Alam ba niya na binarang niyo siya kagabi? Hindi, pero alam ko kung anong sadya niya sa akin. Ngayon, manatili ka na lamang sa kwarto at ako na ang bahalang makipag-usap sa kanya. Pakinggan mo lang ang kanyang sasabihin, ha? Sige po. Wala akong nagawa kundi ang manatili na lamang sa loob ng kwarto para pakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Sumilip-silip din ako at nakitang mag-isa lang siya. Prenteng nakaupo sa sofa at may hawak na pamaypay habang nandidiring nililibot ng tingin ang paligid. Ang kapal ng mukhang pumunta rito, hindi na nahiya. Oh, Rowena, napagawi ka rito sa bahay. Aling Elena, nagtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko sa bayan. Ikaw raw ang kilala nilang manggagamot. Ayoko sanang gawin to pero kailangan ko nang magpatawas sa inyo. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ho ako nakatulog ng maayos kagabi. Minumulto ako. Ha? At kilala mo naman ba ang gumagambala sa'yo? Si Ramil ho, ang asawa ni Jessa. Siya ang gumagambala sa akin. Lihim akong napangisi sa aking narinig. Kung ganun, totoo nga na kayang takutin ni Aling Elena si Rowena at baliwin pagdating ng araw. Bakit ka naman mumultuhin ang isang taong namatay? May nagawa ka bang kasalanan sa kanya? Wala. Wala ho akong kinalaman sa pagkamatay niya. Pero ako ang sinisisi niya. Sinakal pa niya ako kagabi kaya hindi ako nakatulog hanggang mag-umaga. Alam mo, Iha, hindi ko kasi magagawang gamutin ka ng tama kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat ng nilalaman ng puso mo at pati na ang mga alam mo na ginawa mo. Hindi naman ako doktor na paracetamol lang ang katapat ng sakit ng ulo mo. Ano ho bang gusto niyong gawin ko? Baka may lihim ka na pwede mong ipagtapat sa akin. Sa pamamagitan nun, magagawa kong hanapan ng solusyon ang pagkagambala mo sa gabi. Sigurado kayo? Magagawa niyo yon? Magbabayad ako. Kahit magkano, wag lang akong gambalain ni Ramil. Walang iya talagang Rowena na yan. Pati si Ramil, idadamay niya sa kagagahan niya. Talagang maghahalo ang balat sa tinalupan kapag nagkamali pa siya ng pagsasalita ngayon. Nanggigigil kong sabi. Naging seryoso na ang mukha ni Rowena kaya ikinalma ko ang aking sarili. Hindi niya pwedeng malaman na narito ko sa bahay ni Aling Elena. Tahimik na lamang ako na nakinig sa kanilang usapan. Hindi ako tunay na anak ni Mama Aling Elena. Ang totoo niyan, anak ako ni Papa sa ibang babae. Ang babaeng yun ang dahilan kung bakit hindi ako lumaki sa poder ng aking ama. Hindi naging maganda ang aking kabataan sa piling ni Mami Ginawa niya akong bayolente. Naisip ko na rin magandang ehemplo yon para hindi ako basta-basta apihin ng sino man. Anong kinalaman nito kay Ramil? Wala siyang kinalaman, Aling Elena. Nagkataon lang na nariyan siya nung nagtalo kami ng asawa niya. Kay Jessa ako galit. Bakit ganun na lang ang galit mo kay Jessa? Anak si Jessa ng babaeng dati ay naging kasintahan ni Papa. Hindi sila nagkatuluyan dahil ang nais nilang mapangasawa ng mga magulang ni Papa isang mayaman at sopistikadang babaeng kagaya ni Mama. Saglit na nawala si Papa sa komposisyon. Nagrebelde siya at nakipag one night stand sa aking ina. Di kalaunan, nabuntis nga ang aking mami. Dahil nga maimpluwensya ang aking lolo at lola, si Mama pa din ang kanyang napangasawa. Pagkatapos, nabuntis nga si Mami sa akin, mag-isa niya akong inasikaso. Pero nalaman nila Mama at Papa ang tungkol sa akin. Gusto nila akong kunin, pero ayaw pumayag ng aking Mami. Pinirahan niya si Papa para suportahan ang lahat ng pangangailangan naming dalawa. Habang ginagawa yun, inaalalayan niya naman ang nanay ni Jessa na tunay niyang minamahal. Nakapag-asawa din ng babae ng magbubukid pero nagkasakit at maagang namatay. Sumunod na pumanaw naman ang ina ni Jessa dahil sa kahirapan. Kaya inako na ni Papang responsibilidad sa kanya at tinuring nila si Jessa na parang tunay na anak. Wala naman ako nakikitang problema doon. Bakit kailangan mong pagdiskitahan si Jessa? Pinamanahan siya ni Papa ng lupain
Ang pinapangarap ko pang makuha noon. Sa lugar na to ako nabuo. Malaki ang importansya nito sa buhay ko. Sa ganung alaala, naiisip ko na pinangarap din nila ako na hindi ako isang unwanted child. Pero mas pinapahalagahan pa ni Papa si Jessa kahit hindi niya kadugo ang babae. Talagang minamahal niya. Samantalang ako, nagkita kami nang magkasakit siya. Yun pa ang unang pagkakataon na nagkalapit kami ni Papa. Kung susumahin, walang kasalanan si Jessa sa nangyayari sa buhay mo. Ikaw ang hindi nakapagpigil. Kung ako sa'yo, ibalik mo ang lupa na para talaga sa kanya. Hindi mo na pagmamay-ari yun. Hindi pwede, Aling Elena. Marami na akong sinakripisyo. Marami na akong batas na nilabag para lang mabawi ang lupa. Hindi ako papayag na ibalik lang ito basta sa kanya. Anong ibig mong sabihin? May ginawa ka pang iba maliban sa pangaagaw sa lupa? Wala ho akong ginawa. Ano ba? Bakit ba tinatanong niyo ako ng mga bagay na hindi ko naman dapat sinasabi? Sinabi ko naman sa inyo na magbabayad ako kahit magkano, hindi ba? At sinabi ko naman na kailangan kong malaman ang mga problema na nanggagaling sa puso mo. Nang sa gayon, magawa kitang tulungan sa kahit na anong paraan. Sa labis naming pagkagulat, umalis nang walang lingon-likod si Rowena. Ni hindi na siya nag-abala pang magpaalam kay Aling Elena na noon ay tulala lamang na nakatanaw sa kanya. Kaagad naman akong lumabas sa aking pinagtataguan at kinausap ang ginang. Anong nangyari, Aling Elena? Gusto kong sabihin niya sa akin na may kinalaman siya sa pagpatay sa mga anak mo, pero mukhang natakot siya, iha. Maaawa na sana ako sa kanya, Aling Elena. Hindi naging maganda ang kabataan niya. Pero anong magagawa natin? Siya ang gumawa ng hakbang para maging miserable ang buhay niya. At lalong hindi ako papayag na maging malaya siya habang hindi naging mabuti ang pinagdaanan namin ng aking pamilya. Alam mo naman na nasa tabi mo lang ako, iha. Gagawin ko ang makakaya ko, maipaghiganti lamang ang pamilya mo. Nang araw na yon, nagpunta muna ako sa maisan para manguha ng luya. May mga pananim naman kasi kaming luya doon na hindi pa natutunto ni Rowena. Abala ko sa pagkubkob nang makarinig ako ng sigaw mula sa aking likuran. Anong ginagawa mo? Paano ka nabuhay? Anong sinasabi mo? Takang-taka ako kasi kababakasan ng pagkasindak ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Parang hindi ako ang Jessa na nakita niya. Parang iba. Humakbang ako papalapit sa kanya. Mas lalong nataranta si Rowena. Tila ba hindi nga niya ako nakikilala. Dahil sa aking natuklasan, pinili kong sakyan ang kanyang kabaliwan. Layuan mo na ako! Maawa ka! Hindi ka na naawa. Bakit pati mga anak ko, dinamay mo sa kasakiman mo? Patay ka na, Ramil! Layuan mo na ako! Wala kang makukuha kung ano sa akin! Wala? Kaya kitang patayin ngayon, alam mo ba? Si Jessa lang ang kailangan ko, pero nadamay lang ang mga anak mo. Silang namatay sa halip na si Jessa. Siya ang dapat na mawala. Tangang mga inutusan ko eh. Hindi ko alam na isasama nila sa mamamatay ang mga batang walang kamuwang-muwang. Gabi-gabi kong pinagsisisihan ng bagay na yun eh. Bakit pa kailangan mo akong guluhin? Patahimikin niyo na ako! Sinampal ko ng marahas si Rowena na ikinagising niya sa pagdi-daydream. Gulat na gulat siya nang tumambad ako sa harapan niya. Ang inaakala niyang si Ramil kanina ay walang iba kung hindi ako. Alam ko naman na may kinalaman na ang pambabarang na ginagawa ni Aling Elena sa pagwawala ni Rowena. Usapan na namin na babaliwin niya ang babae. Hindi ko lang inaasahan na ganito katindi ang kanyang daranasin. Nang makita ko ang aktwal na nangyari sa kanya, hindi ko alam kung matutuwa pa ba ako. Pinlano mong pamamaril ng mga lalaking yun sa bahay namin? Ikaw ang utak? Anong klaseng tao ka, Rowena? Pinapatay mo ang mga anak ko. Dinamay mo sila sa kasakiman mo. Wala silang kasalanan sa'yo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Tsaka bakit ka ba nandito? Lupain ko na to. Nabawi ko na ito sa'yo. Hindi mo mababawi ang lupang matagal lang sa akin, Rowena. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Wala kang karapatang manduhan ako. Bakit? Nagagalit ka dahil binigyan ako ni Don Juan ng pamana? Ang dami mo ng ari-arian. Tapos itong kakarampot lang kukunin mo pa? Wala ito sa kalingkingan ng yamang meron ka. Mahalaga sa akin ang lupaing ito. Talaga? Bakit? Dahil anak ka sa labas ni Don Juan? Nanlaki ang mga mata ni Rowena. Alam kong hindi niya inaasahan ang aking mga sinabi.
Marahil, hindi siya makapaniwala na alam ko ang mga bagay na sinabi ko sa kanya. Bakit alam mo ang bagay na yan? Sa tingin mo ba may katotohanan ng lahat ng alam mo tungkol sa akin? Sinabi ba yan sa'yo ni Aling Elena? Hindi ugali ni Aling Elena na ikwento ang kahit na anong impormasyon na alam niya sa iba. Pero ikaw ang nagkakalat ng mga bagay, ng mga lihim mo na pwedeng gamitin ng kaaway mo laban sa'yo. Nababaliw ka na ba? Huwag kang hangal, Jessa. Wala kang alam tungkol sa akin. Hindi mo ako personal na kilala. Talaga? Hindi kita kilala? Alam mo kung sino ka, babae? Isa kang mamamatay tao. Kriminal ka. Gahaman at magnanakaw. Hindi totoo yan. Huwag mong itatanggi ang mga bagay na alam mong ginawa mo. Hayop ka. Pinatay mo ang mga anak ko. Singhal ko sa kanya at agaran siyang sinugod. Hindi na nakapiyok si Rowena nang mabagsik ko siyang pinagsasampal at sinabunutan. Halos kalbuhin ko si Rowena dahil sa labis na galit. Iningudngud ko ang kanyang muka sa lupa at hinayaang magsugat-sugat ang kanyang balat. Bitawan mo ako! Salbahe ka! Ikaw ang salbahe. Demonyita ka. Walang yaka. Mamatay ka na! Jessa, itigil mo na yan! Napaiyak ako nang maramdaman ang pag-aawat sa amin ni Aling Elena. Tigmak sa dugo ang muka ni Rowena. Ano ka ba, Jessa? Akala ko ba may kukunin ka lang? Bakit nakikipag-away ka na? Walang hiya ang babaeng yan, Aling Elena. Pinatay niya ang mga anak ko. Inamin niya mismo sa akin. Kahit ilang beses pa niyang aminin, hindi ka na dapat pa nakipag-away sa kanya. Alam mo naman na may ginagawa na akong mga hakbang laban sa kanya, hindi ba? Hindi ko lang ho kasi matiis na hindi siya saktan. Hanggang ngayon, nagagalit pa rin ako dahil nasasaktan ako kapag naaalala ang hirap na pinagdaanan ng aking mga anak. Dapat pa sana silang mabuhay. Tama na. Naiintindihan naman kita, iha. Kaya nga tinutulungan kita, hindi ba? Kumalma ka. Alam kong lahat ng pinagdadaanan mo ngayon may kapalit na kagaangan ng sitwasyon. Pasensya na po, Aling Elena. Nadala lang ako ng aking emosyon. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko eh. Nilingon ko si Rowena na noon ay nakaupo na ng pasalampak sa lupa. Humihikbi at tila malayo ang tingin. Maya-maya pa, tumayo siya nang wala sa sarili at lumakad palayo sa amin. Hindi na ako nag-abalang tawagin siya. Total naman, matagal nang masama ang loob ko sa kanya. Inalalaya naman ako ni Aling Elena at inuwi sa bahay. Doon ko ibinuhos ang aking buong emosyon sa labis na kalungkutan. Kinatanghalian, naikalma ko na din ang aking sarili at nagpaalam sa ginang na magtutungo sa ospital. Ate, mabuti naman at nandito ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Tagumpay ang operasyon niya, ate. Ganun ba? Diyos ko, salamat naman. Akala ko nga buong araw ako maghihintay sa labas ng operating room. Pero mabuti na lang, natapos nila kaagad. Mamayang hapon daw, ililipat na nila sa ward si Yana. Umiiyak ako kaya naman niyakap ako ni Jake. Masaya ako para sa kanila. Alam kong magiging okay din ang lahat para sa relasyon nila. Ang kailangan ko na lang na asikasuhin ay ang tungkol sa pamilya ko. Ayusin ang buhay ko. Magsimula ulit. Hahayaan ko na si Aling Elena na gumawa ng paraan para maparusahan ang mapanakit na kagaya ni Rowena. Ngayon ay matitikman na nila ang ganti ng api. Ate, may problema ba? Kanina ka pa mukhang naiiyak eh. Jake, may nalaman kasi kung importante. Hindi ko nga lang alam kung ikatutuwa mo ba o hindi. Bakit ate? Ano yun? Nalaman kong si Rowena ang nag-utos sa mga lalaki na pagbabarilin ng bahay ko. Sinadya niya akong ipapatay pero hindi siya nagtagumpay. Ano? Sigurado ka ba ate? Siya mismo ang nagsabi sa akin, Jake. Nagkumprontahan kami kanina. Inamin niya na ako ang nais niyang ipapatay. Napatalon ako sa gulat nang sinuntok ni Jake ang dingding na nasa aming harapan. Mangiyak-ngiyak na tumabi ako nang makita siyang humahagulgol. Akala ko magbabago na ang tingin ko sa kanya ngayong hindi na siya nanggugulo sa atin. Naisip ko pa nga siguro makikipaglapit na ako sa kanya dahil nagsisisi ako sa ginawa kong pagre-rebelde sa kanya. Tapos ngayong malalaman kong kumitil siya ng buhay dahil lang gahaman siya. Kaya ngayon maghaharap kaming dalawa.
Nataranta ako nang makitang umalis si Jake. Wala akong nagawa kundi ang sundan siya sa takot na baka kung ano ang mangyari sa kanya. Sa bahay nila siya dumiretso. Dala ng kasama ko naman ang binata, hindi ako nag-atubiling pumasok sa kanilang bahay. Nasindak kami ni Jake nang maabutan si Rowena na wala sa sarili. Puro sugat na ang katawan. Layuan mo na ako, Ramil! Hindi mo na ako makikilala ngayon! Hindi mo na mumultuhin si Rowena! Ma, anong ginagawa niyo? Jake, anak, halika! Tulungan mo ko! Kailangan kong baguhin ang sarili ko para hindi na ako balikan pa ni Ramil. Tinatakot niya ako eh. Ayaw niya akong patahimikin. Napasigaw ako nang walang habas na dinukot ni Rowena ang kanyang mga mata gamit ang kutsara. Habang ginagawa niya yon ay panay ang ungol niya at natataranta naman na pinipigilan siya ni Jake. Ma! Diyos ko, ano ba nangyayari sa inyo? Tatanggalin ko lang ang mata ko nang hindi ko na siya makita, anak. Yaya, nasan ba kayo? Tumawag kayo ng doktor! Huwag mo nang hanapin ang mga kasambahay natin. Pinaalis ko na sila. Diyos ko! Habang nagsasalita ay nagagawa pang sumirit ng dugo mula sa mga mata ni Rowena. Hindi siya nagtagumpay sa pagtatanggal sa isa pero medyo lumusot ito sa eye socket kaya mistula siyang inooperahan habang kapa ng kapa sa paligid. Mas lalong nagkalat ang dugo na hindi ko na maatimpang lapitan. Akala ko tapos na siya, ngunit hindi pa pala. Napasigaw ako nang may madampot siyang kutsilyo kung saan nilaplap niya ang kanyang balat sa braso na ikinalitaw ng kulay puti niyang laman. Dito na ako hindi nakatiis. Napasukan na ako sa kabila ng katotohanang naririnig ko ang mga palahaw niya. Halos mabaliw din ako at hindi na makahinga. Nalalanghap ko ang kalansahan ng kanyang dugo kaya nanghihina akong lumabas. Mistulang nawawala na sa sarili si Rowena. O mas tama bang sabihing sinasapian siya. Maya-maya pa, nagsisigaw na naman ang babae. Jake! Tulungan mo ako! Hindi ako makakita! Pero naririnig ko sila sa tenga ko! Sinisingil nila ako sa ginawa ko! Anak, tulong! Hindi na malaman ni Jake ang gagawin. Alam ko naman na natatakot din siya sa ginagawa ng kanyang ina. Yun ang dahilan kung bakit hindi niya makumpronta ang babae. Pero nagulat ako nang muli na namang sumigaw si Jake. Ano ba naman kayo? Ano ba kasi ang ginagawa niyo, Ma? Hindi ko sinasadya, anak. Hindi ko sinasadyang mamatay ang mga anak ni Jessa sa trahedyang iyon. Siya lang ang nais kong mabura sa mundo. Hindi ko naman alam na madadamay sila. Nakita niyo na ngayon ang resulta ng ginawa niyo. Kinakarma na tayo, Ma. Kay liit na lupain, pilit niyo pang inaagaw. Ngayon ano naging kapalit? Buhay ng mga inosente. Tapos ngayon ano? Magbabaliw-baliwan kayo para hindi nyo maharap ang krimeng nagawa nyo? Hindi naman ako baliw, anak. Totoong nakikita ko si Ramil. Kasama ang dalawa niyang anak na namatay. Tinatakot nila ako. Papatayin nila ako. Natutup ko ang aking bibig nang makitang naliligo na sa sariling dugo si Rowena. Napasigaw pa ako nang makita siyang basta nalang sumuka sa aming harapan. Amoy malansang imbornal ang nalanghap namin sa inilalabas niya sa kanyang bibig. Ilang sandali pa, nakita kong kinakapa-kapa ni Rowena ang sinuka niya sa paanan dahil hindi niya makita. Naghalo na ang pula at itim na likido sa kanyang palad. Humahalakhak ang babae habang kinakain niya ulit ang maruming likidong nanggaling sa kanyang katawan. Dahil dito, muli na naman akong nagsuka. Si Jake naman, walang magawa kundi ang magtawag ng tulong. Mabuti na lang, naging mabilis ang pagresponde ng mga pulis dahil may kasama din silang ambulansya na sakay ang mga nurse. Dinala nila si Rowena sa ospital. Ano nang mangyayari sa kanya, Jake? Hindi ko alam, ate. Ang natitiyak ko lang na wala sa katinoan si Mama. Parang sinisingil na siya ng mga taong nagawa niya ng mali. Alam kong hindi siya patatahimikin. Siguro, hindi lang kami ang kanyang ginulo. Ako na ang humihingi ng patawad sa lahat ng ginawa ng mama ko, ate. Alam kong hindi naging madali para sa inyo na tanggapin ang dagok na ito. Pero nakikita ko pa rin nagsusumikap kayo na maging maayos pa rin ang buhay niyo.
Hanggang dito lang naman ang kayang gawin ng isang mahirap na kagaya ko, hindi ba, Jake? Ate, marami kang pwedeng gawin. Pero hindi mo ginawa. Nanatili kang mabuti at kalmado sa kabila ng kasamaang naidulot ni Mama sa inyo. Napayuko ako. Kung alam lang ni Jake ang kinahantungan ng aking galit, makapaghiganti lang kay Rowena. Nagawa ko siyang ipabarang para lang magdusa sa lahat ng kanyang pasakit na ibinigay sa amin. Pero wala akong balak na sabihin kay Jake ang ginawa ko. Ayokong masira ang samahan namin. Oh, saan ka pupunta? Susunod ako sa presinto. Isusuko ko si Mama, ate. Magiging okay ka lang ba? Opo naman. Basta, balitaan niyo na lang ako kapag nagising na si Yana. Sige, Jake. Mag-iingat ka. Dala ng labis na konsensya, ikinuwento ko kay Aling Elena ang aking mga nasaksihan. Sinabi ko sa kanya ang mga detalyado na ginawa ni Rowena, pati na ang mga nakakadiri nitong pagdukot sa sariling mga mata. Nagsisimula na siyang magdusa sa mga kasalanang kanyang ginawa. Aling Elena, pwede hubang itigil niyo ng pambabarang sa kanya? Hindi maaari ang gusto mo, Iha. Bakit naman po, Aling Elena? Iha, kapag ipinatigil mo ang ginagawa ko kay Rowena, ikaw ang tatalunan ng sumpa. Ikaw ang magkakasakit at magiging miserable. Gusto mo ba yon? Diyos ko, ano ba itong ginawa ko? Katakutan ko man ang aking ginawa, huli na para magsisi. Nalaman na lang namin na pagkatapos ma-confine si Rowena sa ospital, ililipat siya sa isang mental facility. Nakitaan siya ng senyales ng mental illness at mahaba-habang gamutan para wang gugugulin. Ang kaso nga lang, hindi na siya nakaabot pa sa paglilipat. Hindi rin naman namin siya makasuhan kahit pa napatunayan na ang pagkakasala na kanyang nagawa dahil nabaliw na siya ng tuluyan. Bago pa man siya madala sa mental hospital, nagkagulo ang mga doktor at nurse sa ospital na pinagdalhan sa kanya. Umakyat daw kasi sa rooftop si Rowena at tumalon mula roon. Patay na ang babae nang makuha ang kanyang katawan. Nagluksa si Jake pero itinama niya naman ang pagkakamali ng kanyang ina. Lahat ng tinapakan ng kanyang ina, binalikan niya at isinauli ang mga ari-arian kasama na ang lupain namin. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Jake. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Sa inyo naman talaga yan, ate. Kung tutuusin, ako ang tunay na may sala. Ninakawan ko ang tindahan ni Mama pero hindi man lang niya ako pinahuli kahit alam niya ang aking ginawa. Hayaan niyo na yon. Ang mahalaga, natutunan natin ang ating mga pagkakamali at pagsisikapan nating huwag ulitin ang masamang gawain. Isa pa, ginawa mo naman yon para mapaoperahan ako eh. Tama ka, Yana. Kaya mag-iingat ka na sa susunod, ha? Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo. Masaya ko silang tiningnan. Kahit papaano, nararamdaman ko na ang kapanatagan. Maski si Rowena, dinalaw ko sa puntod niya. Inalayan ng kandila at dasal. Siguro naging bulag lang siya noon sa dami ng kanyang maling pinaniniwalaan. Ang sa akin lang, sana mapatawad niya ako sa aking ginawa. Dahil maging siya, nakita ko ang epekto ng barang sa kanyang pagkatao. Pinatawad ko na siya at sa lahat ng pagkakasala niya sa akin. Hanggang ngayon, narito pa rin kami sa lupain na binigay sa amin ni Don Juan. Hindi na ako nakapag-asawang muli at masaya na ako sa pinatayong bahay sa akin ng aking natitirang anak. Noong pumanaw si Aling Elena ay ipinamana niya sa akin ang mga kagamitan sa pambabarang niya. Pero inilibing ko rin ito kasama ng kanyang labi. Matagal ko nang ipinangako sa aking sarili na hindi nagaganti sa ganoong paraan. Isa pa, hindi naman ako marunong na mambarang. Iniisip ko na palaging may lugar para sa pagbabago at yun ang aking gagawin. Hanggang dito na lamang po. More power sa inyong channel at God bless. Naway nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.